Hello guys, ito na naman nga pala yung content ko. Christmas break kasi ngayon kaya dito ako sa lugar namin. Share ko lang sa inyo kasi tuwing hapon dito, ito nga pala yung ginagawa ko. Kung napapansin nyo, may dala akong itak dyan at balde. Kasi nga pupunta nga pala ako dun sa bakahan namin. Kung nagtataka kayo, ano yung ko yung balde, syempre papainumin ko yung baka. Tapos yung itak naman gagamitin ko yan. Baka may mga salubong akong ahas. Tsaka hindi lang yan pang self defense ko, syempre magkakuha rin nga pala ako ng pagkain ng baka. Kaya sana patapusin nyo to yung video na to at share nyo na rin. Baka kasi mamaya gusto rin panoorin ng mga kamag-anak nyo yung mga video ko, kaya yan, share nyo na rin yan. Wala kasi akong cameraman dyan guys, kaya pinatong ko lang yung cellphone ko, tapos nga babalik-balikan ko naman yan siya, diba, para akong buwang. Pero okay lang yan. Thank you nga kay Lord dahil napakaganda ng panahon ngayon. Dito pagkakatapos lang din ng bagyo, sobrang ganda ng sikat ng araw. Medyo malapit lang din kasi yung bakahan namin, kaya nga nilakad ko na lang din yan. Dito lang din yan sa likod ng bahay namin, siguro mga 5 minutes lang yung lakad. Ito na lang din kasi minsan nagsisilbing papawis ko, kasi nga wala na rin ako exercise dahil wala na ako sa bayan, so wala na rin ako nakakabasketball kasi nga malayo yung court dito sa amin. Sa mga time na yan, nandito na nga pala ako sa bakahan namin. Yan nga pala yung baka namin na kulay orange. Grabing tingin sa akin kasi nga wow na siya. May dala pa akong balde, kaya pag nakikita yun sila ng balde guys, nag-active yun sila kasi akala nila papainumin na sila. Tuwing hapon nga pala ako nagpapainom ng baka kasi nga hindi na ganong mainit. Maamo nga pala yung mga baka namin guys, hindi yan sila nagapang sungay. Yan nga pala, kahit hawakan mo yung sungay nila, hindi ka nila anuin. Yan nga pala yung anak niya guys, pero hindi pa yan maamo, nagalayo pa yan sa tao. Kaya kung mapapansin nyo, mapayat pa yung inahin naming baka kasi nga bagong panganak yan sila guys. Pero yung mga anak naman nila ay malulusog. Ito naman yung isang baka namin na puti, yung napakaamo rin yan guys. Pumapayat talaga yung inahin kapag nagpapagatas yan, kaya ganyan yung mga itsura nila. Wala rin namang lahi yung mga baka namin, is native lang naman yan sila guys, kaya maliliit lang. Kumpara nyo sa ibang baka, yung mga malalaki, yung matatangkad, tapos yung may mga bukol-bukol sa likod, yun yung mga may lahi. Pagdating ko nga pala dun sa may gripo namin, ay talaga namang nagsahod na ako para nga makaahos-ahos ko yun. Kaso nga ang hina nga ng tubig, habutan na ako ng isang dekada bago mapuno to yung isang balde, kaya nga talagang di na nakatiis itong isa. Talaga namang init na isang baka namin, wow na. Ganun talaga yan kapag sobrang init ng buong maghapon, kaya tumatakaw sila sa tubig. Nakaisang balde at kalahati nga pala yan sila guys. Iitakin ko sana yung lubid nila yan, pero sabi ko joke lang, kaya binitawan ko na lang yung itak. Tinanggal ko na nga pala yung lubid sa kanyang tinatalian para nga makapaglakad-lakad yung baka, makakain mo siya ng tubig, makapangain siya ng mga damo. Tawag sa amin dun pastulan kaya pastulan daw yung mga baka. Naririnig ko yun sa mama ko dati, sasabihin niya kami ng kuya ko, sabi niya, pagpakon ka mo rito sa bundok, magpastol ka mo ang baka. Unsayo. Sa mga time na nga pala nakita ko ng sapot na gagamba, kaya nga sabi ko mamaya ko na lang hahanapin pagtapos ko magpainom ng baka. Sobrang ganda kasi ng sikat ng araw, kaya mabilis ka makakita ng mga sapot ng gagamba. Dati paborito kong gawin yan tuwing hapon talaga pag naglipat kami ng baka. Yan nga ang inuuna ko, maghanap muna ako ng gagamba, tapos ilalagay ko yan sa posporo, tapos pagkagising ko sa umaga nilanggam na. Unsayo. Pagkatapos nga pala painumin yung baka na puti, talagang tinali ko na siya kasi nga baka maglayo pa, baka mamaya matinding habulan. Another sahod na naman ako ng tubig dyan, tapos antay-antay naman matagal kasi nga papainumin ko naman yung baka na pula, ay orange pala. At syempre kung may pantulak, syempre may pambara. Tapos ito nga pala yung ginagawa ko na to, ay kinukuha ko ng pagkain yung baka. Yan nga pala tinatawag sa amin na kakawati. Yung dahon kasi ng kakawati ay kinakain niya ng baka. Marami yung pagkain ng baka, meron ding dahon ng saging, dahon ng ipil-ipil, yan nga pala yung mga paborito niya. Pero kahit ano lang naman yung paborito ng baka, basta nakakain ng mga damo. Paborito niya yung mga pananim ng kapitbahay. Yan talaga. Ay grabe yung pungaw. Ito na nga pala yung maging silbing hapunan ng baka na to, ang dahon ng kakawati. Napakasarap yan para sa kanya. Pag kinagat niya, nagaragamo. Grabe yung pungaw. Noong napuno na nga pala yung tubig, talagang syempre kukunin ko na papainumin ko na yung baka. Syempre wow na yan, kaya na pa nagasigaw ng tubig daw, tubig. Sobrang lakas kasi talaga nila yan mag-inom ng tubig kapag panahon ng mga tag-init, kasi nga sunod-sunod na yung init buong maghapon, kaya dapat binabawian sila sa tubig, kaya kailan maraming tubig ang kailang mainom. Nung nakita kong medyo mataba pa ang buto sa laman, talagang nagkuha rin ako ng dahon ng saging. Isa nga pala sa paborito nilang pagkain, ng dahon ng saging. Bihira na lang kasi ako makauwi dito guys, kaya naiwan na lang siya kay papa, tapos busy na rin si papa. Busy na kasi ako sa school, kaya ganoon talaga ang buhay, kaya hindi na ganoon natutukan yung halaga naming baka, pero okay lang yan. Sumasabay din kasi yung init dito sa amin, kaya nga tuyo rin yung mga damo, hirap sila makapagkain, kaya sabi ko bawi na lang dito sa saging. Paborito niya nga pala ito yung saging, kaya sumugod na siya agad. Sabi niya pag gilay ng saging, talagang nilamutak niya agad yan. Kaya kung nanonood ka ng video na to, malay mo may mga tips ka para sa akin sa about sa mga baka. Minsan pag may time ako, pinapainom kayo siya ng tubig ng dagat para nga mas maalat. Paborito kasi nila yung mga maalat guys, sobrang sarap nga ng kain niya dyan. Tapos yung may naiwan pa na tubig, yan yung pag ginagawa ko, pinapaliguan ko yan siya guys. Pero sa totoo lang, hindi yan naliligo yung baka, hindi siya tulad ng kalabaw. Binalikan ko na nga pala yung nakita kong sapot. Yan nga pala yung sapot nyo, napakatigas. Sobrang ganda nga pala ng sapot nyan guys, kung nakikita nyo. Yan nga pala, gagamba hunters ako nyan time na yan. Yung technique ko nga pala para makita ko yung gagamba dyan ay sinusundan ko hanggang papabaan ng sapot. Ganyan nga pala kami maghanap, nakadepende na naman yan sa inyo. Kung ganun din kayo maghanap, edi na same vibes pala tayo. Tapos kailangan nakabend ka niyan para makita mo talaga yung sapot niyan guys.
Sa mga time na yan, gusto ko sana ipakita sa inyo yung sapot niya kung gaano kaganda. Kaso nga lang hindi ma-focus ng camera kasi nga pangit po yung camera ko eh. Nakita ko nga pala yung gagamba na to, yung uri niya nga pala yan ay camel ang tawag sa amin. Kundi sa iba tarabungko. Kung sa mga gagamba hunters nga pala hindi yan siya kinukuha. Ginapakain lang yan sa mga gagamba. Nakadepende na rin naman yan sa inyo kung kinukuha nyo ng mga manigagamba dyan. Pero sa akin hindi ko ang kinukuha. Sinubukan ko lang yung siyang kunin kasi nga gusto ko na rin maghawak ng gamba. Binalik ko rin yun siya guys sa kanyang bahay. Sarap lang balikan yung mga dating mga bagay-bagay na ginagawa. Yung mga wala pang problema, puro pang gagamba lang. Pero malaking uri ito ng gagamba, yung tarabungko na to guys. Kaya nga pala camel yung tawag sa amin dito kasi nga meron siyang dalawang sungay sa likod. Tapos yung mga time na yan, ipauwi na rin ako guys. Gusto ko lang kasi i-share yung ginagawa ko dito sa lugar namin tuwing nag-uwi ako dito. Tapos ginagawa ko rin nga pala yan pag yung hapon magatawag na ng manok kasi nga papakainin na yan sila. Mas maganda kasi yung pinapakain tuwing hapon yung manok parang hindi naglalayo. Ganito nga lang pala yung video ko. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Bye bye!